Isa po ang New Bataan, Compostela Valley sa mga pinakamatinding nakatikim ng bagsik ng Bagyong Pablo. At sa paghupa ng bagyo, tumambad ang lawak ng pinsala at labi ng manasawi. Balita natin ni Cedric Castillo. Kuhang-kuha sa videong ito ang pagsusumikap na mailigtas ang mga tinamaan ng rumaragasang putik mula sa mga kabundukan ng New Bataan. Tinawid ng mga rescuer ang tubig, gamit lang ang mga natumbang puno ng nyog. Hindi kasi ako natatakot kasi alam ko rin na yung ginagawa ko is maglingkod sa bayan natin. Ngayon, wala na ang nangangalit na tubig pero hindi ang bakas ng iniwang pinsala nito. Sa mas mataas na bahagi ng New Bataan, tumambad sa amin ang isang malaking peligro. Kung hindi lang daw makipot ang ilog na ito, tuluyan na umanong rumagasa ang naglalakihang troso sa mga barangay sa ibaba. Kumukuha kami ng video nang may ituro sa amin ang isang lalaki sa ibabaw ng mga kahoy. Balot-alo na at hindi pa nare-retrieve ang isang bangkay. Bakit walang kumukuha pa? Ewan, hindi naman namin alam. Sinabihan lang kami nung nagdaan dito na may patay dyan. At nangyayain pa kami na akyatin ang isang tumpok ng mga kahoy. Higit kaming nanlumo sa aming natagpuan. Dito sa harapan ko, may isang babae. Balot ng putik. Nakalabas yung kanyang paa at wala na ring saplot sa katawan. Okay, from here naman nakikita ko yung ulo. Na kulay pula. Balot din ng putik. Sa laki ng rubble na ito, sa lawak ng guho na ito, wala tayong ideas kung ilan pa yung katawan na posibleng nasa ilalim. Patuloy ngayon ang pagpapagaling ng mga naunang na-rescue. Kabilang ay isang sundalo na dinala na raw sa Davao Regional Hospital. Ipinatutupad na rin ngayon ng DTI ang price control o di pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pablo. Kabilang na ang Compostela Valley, Davao Oriental at Surigao del Sur. Cedric Castillo, GMA News.